Matapos na unang mapanood dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang kaso ni na Burley at Nanay Bebe, agad silang binisita ng programa upang bigyan ng paunang tulong. Nakatanggap si Burley ng grocery package habang si Nanay Bebe naman ay nabigyan ng gamot. Matapos ang ilang linggo, muli nating silang binalikan para ibigay ang mga naipangakong tulong sa kanila. Upang magkaroon ng dagdag kita si Burley ay nakatanggap ng food cart para makatulong sa pangkabuhayan ng kanyang pamilya. Natulungan po kami ng Cayetano Action sa pag-aaral po ng anak ko sa pambili ng mga uniform, mga bigas, ganun po. Hindi na po kami nagutom. Samantala, tayo naman ay nakipag-ugnayan sa DSWD para tuparin ang pangakong tulong medikal at pangangalaga sa kalusugan ni Nanay Bebe. Bukod sa matulungan sina Burley at Nanay Bebe, nakatutuwa ring malaman na may pinatunguhan ang mga payong kanilang natanggap mula kina Kuya Alan at Ate Pia dahil mas naging maayos na ang relasyon nila ngayon. Naging maayos naman po ang pakikitungo sa akin ni Nanay Trinidad dahil sa pinayuhan siya ni Ate Pia, ni Kuya Alan, ni Tito Boy Abunda. Pinatawad ko na rin kasi gano'n naman po talaga. Tao lang tayo nagkakamali. Masaya po ako na dumulog ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil dito ay naging maayos din ang lahat. Sa mga pinayo po sa akin ni Tito Boy Abunda, ni Kuya Alan, ni Ate Pia ay naging mapagpatawad at tulungan ang anak na maging magalang, maging marespeto sa kapwa. Salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil dito ay masayang-masaya po. Nakakatuwang makita na nagkakaayos sa mga partidong nagkakaharap sa ating programa pero mas ikinagagalak namin na kayo'y natututo, lalo na pagdating sa mga usaping legal at may kinalaman sa batas. Di ako pumayag. Pumayag ka. Written consent ang sabi ng batas. Isang prinsipyo sa conflict resolution, ha? Na kung mareresolve nyo naman moving forward, huwag nyo nang balikan yung nakaraan. Sabi ng batas natin, sa civil code, may protection ang private communications. Unang-una, hindi totoo na kapag walang pangalan, hindi nyo pwedeng kasuhan. At sa mga nakaraang buwan, mas dumami pa ang ating mga kaalamang legal na nakakatulong sa mga pang-araw-araw na sitwasyong ating kinakaharap. Kaya naman ating balikan ang ilang mga karaniwang tanong ng maritim na sinagot ni na Kuya Alan at Ate Pia ng yes or no. Narito ang ilang mga karaniwang tanong tungkol sa legal tender o usaping may kinalaman sa pera at pagbabayad. Ate Pia, ito po ay isa sa mga paboritong portion ng ating palabasang maraming tao. Let's go to our first question. Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang po ako. Ito po kasing relo ko, binebenta ko po sa halagang 3,000 pesos. Okay naman, may bibili. Kaya lang ang problema po, gustong bayaran sa akin ng 3,000 pesos na barya. Ngayon, ang tanong ko po, pwede po ba akong pilitin na bilhin niya to at bayaran ako ng baryang 3,000 pesos? Yes or no? No. Hindi ka pwedeng pilitin. Yung pong ano yung salitang legal tender, no? So, ang barya po ay legal tender. Pag less than 1 peso, yung mamera, 5 cents, 10 cents, 25 centavos, di ba? Yun po ay legal tender hanggang 200 pesos. So, kung yan ay 195, babayaran kitang barya, wala kang choice, kailangan mong tanggapin. Yung naman pong piso pataas, 10 pesos, di ba? Hanggang 2,000 pesos. Yan po ay pinapalitan yung amount ng isang circular ng BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi nga, ang tinitignan nila yung ikot ng pera, pero hindi naman yung para mangalas ka or manginis ka. So yung legal tender, pagka less than 1 peso, yun lang tandaan nyo, hanggang 200 pesos. Pero pagka yung mga barya that more than 1 peso more, yan po ay hanggang 2,000 pesos. Let's go to the next question. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, utang ako sa online lending app sa isang cellphone ko. Kaso hinaharas nila ako, tinatawagan, tinetext araw-araw, inuunsulto yung pagkatao ko. Tsaka tatakutin nila ako na pupuntahan nila ako sa bahay. Pwede ba nilang gawin yun sa akin? Yes or no? Hindi ka nila pwedeng i-harass. So no, hindi nila pwedeng gawin sa iyo yon. Pero ang pwede nilang gawin,
mag-follow up sa'yo at gawin ang reasonable nilang pamamaraan na makolekta yung utang. Common yan na ang lenders nag-hire pa sila ng outside collectors. So sabi ng batas, as long as they do it responsibly, the list, no, kung ano yung tinuturing na bawal, unfair practices is yung may kasamang pananakot. The use of obscenities and insults. Tatakutin ka na ipapublicize nila yung pangalan mo and yung personal information na pag di ka nagbayad, bukas na bukas, lalagay ko na to sa Facebook, yung pangalan mo, bawal din yan. And then, sasabihin din nila na sasabihin namin kay ganito, kunyari, asawa mo o boss mo na ganito utang mo, bawal din yan. Bawal din silang to just yung manloko, to threaten you with in any other ways. But this is what I find interesting. Pwede silang mag-contact sa'yo ng reasonable hours. Guess what is defined as reasonable hours? According to this, and this is Securities and Exchange Commission Memorandum Circular, pwede silang mag-umpisa tumawag sila ng alas 6 ng umaga? Parang susulatan ko ang SEC na huwag naman alas 6 ng umaga, di ba? I mean, even if you're awake at 6 o'clock, you have a reason kung ba't ka gising, di ba? Nagre-ready ka dahil papasok ka. Yung anak mo, inaasikaso mo, nagluluto ka. Huwag naman alas 6, di ba? Mga alas 9 naman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, umutang ako na may interest. Hindi ko kayang bayaran yung buong hulog. So kung ano lang muna yung kaya ko, yun yung binibigay ko. Nalaman ko na lahat ng binayad ko napunta sa interest at yung mismong utang hindi nabawasan. Possible po ba ito? Yes or no? Very possible, yes. Ito ginagawa ko sa buhay ko. Lahat ng bibilhin nyo na may halaga, actually kahit nga ngayon, kahit na hindi ganun ka-expensive, nag-o-offer na rin ng terms, di ba? Yung sa lalo pag may credit card ka. Lahat ng babayaran ko, nabibigyan ako ng option ng terms. Bilangin nyo yung total nun, di ba? So kunyari, yung bibilhin mo, cash price is 1,000. Sabi, pwede mong hulugan ng 1 year. Bilangin mo yon kasi baka yung total na babayaran mo, 1,000. Malamang yan, 1,2, 1,4, 1,5. Tanungin mo yung sarili mo, kayang bang i-cash? Or willing kang magbayad ng 1,4? And ang unang gagawin ng company is yung interest muna yung babayaran bago sa principal. So, 1,000 yung principal, 400 yung interest. So, kunyari, after 3 months, sabi mo, magkano na kaya to? Nakahulog na ako ng let's say 120 a month, di ba? Sa 3 months, 360, nasa interest pa lang yun. Wala ka pang nahulog sa principal. Bukod sa usaping pera at pagbabayad, tinalakay din natin ang ilang mga katanungang may kinalaman sa trabaho. Narito ang mga labor-related questions ng Maritim na sinagot ni na Kuya Alan at Ate Pia ng yes or no. Kuya Alan, Ate Pia, yung kapitbahay kong kasambahay, tinatanong niya sa akin kung sa Pasko ba ay may karapatan siyang makatanggap ng 13th month pay niya dahil gusto niyang magpadala sa probinsya nila ng pera. Yes or no? Yes. Makakatanggap siya kasi very explicit yan sa batas sa kasambahay. So yun po parati ang sinasabi ni ate na kinukote si tatay, di ba? Huwag magpapi, alamin ng batas. So pag hindi mo kasi alam, Kuya Boy, baka hindi mo singilin eh. Pero ang kasambahay, kasama po sila sa required sa batas ng 13th month pay. Klaro. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong tanong kasi yung dami kong followers sa Facebook dahil sa kay Tanin Afternoon Boy. Yun, no? 14 na sila kayo. 14 na. Yung isa po, dahil meron tayong ganitong programa, nagpapatanong sa akin, meron daw siyang kaibigan na tapos na yung probationary work sa kanyang pinapasukan, pero pinapapasok pa rin siya. Ang tanong niya po, regular employee na po ba siya? Yes or no? Yes. So pagka natapos na yung probationary period at hindi ka sinabihan na ito yung mga dahilan kung bakit ka hindi pumasa o tinanggal ka na, tuloy-tuloy kang pinapapasok, tinuturing na nabatas yun na regular ka na. So, congratulations sa kaibigan mo. Yes. Regular na siya sa trabaho. Next. Kuya Alan, Ate Pia, ako naman may kumpare na entitled sa paternity leave na binibigay ng batas. So, ito ang tanong. Wala daw siyang balak gamitin yon. Pero pwede daw niya bang i-convert ito sa pera? Okay. Dalawa isasagot ko doon, isa kay ate, ha? Hindi niya pwede i-convert.
paid yon, hindi niya convert. Okay? Pangalawa, may bill po tayo. No? May proposal tayo na maging 30 days. Okay. Pero dun sa sabi niyang wala siyang balak na gamitin yon, ate, ano masasabi mo doon? May idea ka ba kung ba't wala siyang balak na gamitin yon? Wala po siyang sinabi. Oo nga, okay. Yung tanong ko kasi, kaya ganon, kasi may theory si Alan, which I agree with, na karamihan ng mag-asawa gugustuhin magtrabaho kasi nga kailangan ng kita. Right? Ako naman sasabihin ko, pero ang kagandahan ng batas natin, paid leave nga yan. Paid leave yan para matulungan mo yung asawa mo. Right. Nanganak na ako. So, ang lalaki hindi niya na-experience yan. Hindi ka makagalaw, napakasakit. So, kailangan din natin ma-educate ang mga kalalakihan na tulungan nyo kami. Diba? Tulungan nyo kami. At syempre gusto din namin kusa. Yes. Kaya nga ako, ang ano ko is, bakit kaya? Kasi gusto ko rin na gamitin mo, tulungan mo yung asawa mo. So, my point is, kailangan ng tulong. And that's why paternity leave is important. Dinidiin natin yan so that makatulong ang lalaki sa gawain sa bahay and sa childcare. Kaya balikan natin, paid yan. Yes. So, gamitin niya kasi hindi naman siya absent. Hindi madadagdagan yung kanyang sweldo by going to work that day. Mga katanungang may kinalaman sa kasal at pakikipagrelasyon. Tatanong siya kung pwede ba daw siyang magdemanda ng violence against women or children or vowsy against dun sa partner niya. Yes or no? Kasi matagal na akong iniwan ng asawa ko. Ngayon, gusto ko na po ulit magpakasal. Ngayon, pwede ko po ba itong gawin? Naghiwala yung dalawang bidang mag-asawa through divorce. Pwede rin hubang gawin din yun dito sa Pilipinas? Yan naman ang mga tanong na sasagutin ni na Kuya Alan at Ate Pia dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda.